Tapos na tayo doon sa mga calculations involving percent composition and doon sa paghanap ng empirical formula given the percent composition of the elements. Ngayon naman, magpo-focus tayo sa paghanap ng molecular formula given the empirical formula. So again, ang gusto natin, meron tayong katabing periodic table of elements and calculator kapag ganito yung mga topic natin. Start tayo sa ganitong problem. The empirical formula of a compound is P2O5. If a sample of this compound has 283.88 grams per mole, determine its molecular formula. Okay. Again, given sa atin itong P2O5. And yung P2O5 daw ay yung empirical formula. Ngayon, ang hahanapin natin, molecular formula. Okay? Molecular formula. So, meron tayong two pieces of information dito. Number one, itong empirical formula. At pangalawa, itong 283.88 grams per mole. At ito, yung molar mass ng sample. Okay? Kapag nakita niyo yung word na sample, automatic, tumutukoy yan dito sa molecular formula. Ibig sabihin, itong 283.88 grams per mole, yan yung molar mass ng molecular formula. Okay? Mahalaga yan later sa solving natin. So, start tayo dito sa step number 1. Ang step number 1 natin is you calculate the molar mass of the empirical formula. Again, ano nga yung empirical formula natin? Empirical formula is P2O5. Ililist mo lang yan, di ba? Tandaan natin yung paghanap ng molar mass. Ganito. Sulat nyo yung P, sulat nyo yung O. Sa P, meron tayong dalawa. So, yung oxygen natin, meron tayong 5. And then, i-multiply nyo sila sa kanilang mga molar masses. Saan makikita yung molar mass? Doon sa periodic table of elements. Sometimes, ang unit na nakalagay dyan, AMU. Okay lang yan. Same value lang din yan. Papalitan nyo lang ng unit na grams per mole. Okay? And then, yan, i-multiply nyo sila dun sa molar mass ng phosphorus. Ito naman sa molar mass ng oxygen. May makikita kayong answer dito. And then, yung mga answers nyo i-add, may makukuha kayong sagot dito. Yun na yung molar mass ng P2O5. So, sige, pakita ko yung solution. Ayan. For phosphorus, 30.97 grams per mole daw. Saan nakuha to? Sa periodic table of elements. Since meron tayong dalawang phosphorus atom, multiply mo lang sa 2, you'll get 61.94 grams per mole. In the case of oxygen, meron tayong 5 oxygen atoms. Ang molar mass ng oxygen is 16. Okay, multiply mo lang, you'll get 80 grams per mole. Now, itong dalawang number na to, i-add mo 61.94 plus 80. It will give us 141.94 grams per mole. At sabi dito, that is the molar mass of P2O5. Okay? Now, ano na yung mga information natin? Meron na tayong molar mass of molecular formula, given yan kanina. And then, meron na rin tayong molar mass of empirical formula. Itong dalawa lang kailangan natin para ma-solve tong problem. Okay? So, next step tayo. Divide the molar mass of the compound, or we can say the molar mass of the molecular formula, by the molar mass of the empirical formula. So, division lang to. Ayan, and you'll get 2. Itong 283.88 grams per mole, again, ito yung molar mass of the molecular formula. Or, ang sabi sa problem, molar mass of the sample. Okay? And we mean the same thing. Isa lang ibig sabihin yan. Now, ito naman, nasa denominator, 141.94. Ito yung molar mass of empirical formula. Saan natin nakuha si molar mass of empirical formula? Sa step 1. Okay? Galing to sa step 1. And then, you divide, you'll get 2. Paano natin masasabi na tama yung step natin? Masasabi natin kapag itong nakuha nyong number is a whole number. Tulad last time, di ba ganito yung discussion natin sa mole ratio? Kapag whole number yan. Now, pwedeng hindi siya whole number. Pwede siyang very close. Very close to a whole number. Ibig sabihin, konting dagdag na lang, whole number na. Pag sinabi kong very close, talagang very close yan. Like for example, let's say 5.9998. O kaya 1.0001. Yan yung mga very close. Pero kapag nakuha nyo, for example, 4.368, yung mga ganyan, medyo malayo siya. Alright? So, in that case, nakuha natin is exactly 2.
So, tama tayo. This is indeed a whole number. So, tama yung step natin. Okay? Paano nagkakaroon ng very close to a whole number? Kapag, syempre, iba't iba tayo ng periodic table of elements. Iba't iba ng significant figures din na ginagamit. Okay? So, next, tandaan natin yung number na yan, number 2. Step number 3, multiply the molar ratio to the subscripts of the empirical formula. Nakuha natin na yung empirical formula is P2O5. Ibig sabihin ng step number 3, imumultiply natin ito at saka ito by 2. Saan nakuha si 2? Dun sa previous step. Okay? So, mangyayari dyan, yung 2 magiging 4 kasi 2 times 2 is 4. And then yung 5 magiging 10. At ito na yung molecular formula natin, P4O10. Okay? Ayan. P4O10. Minultiply lang natin sa 2 itong mga subscripts na to. Again, this is our empirical formula and this is our molecular formula or tawag sa problem, sample.